Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay may panibago na naman tayong paksang ating pag-uusapan. Ang mga makrong kasanayang pangwika. Sa ating paglalakbay sa mundo ng kaalaman ay mahalaga nating malaman at malinaw ang mga kasanayang ito, sapagkat ito ay magsisilbing pundasyon at susi ng ating pag-unlad. Ang kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, panunood at pananaliksik. Ngayon, ating tuklasin ang isang mahalagang kasanayan na madalas nating nakakalimutan. Ang kasanayan sa pakikinig. Alam ba ninyo kung gaano karaming mga impormasyon ang inyong natatanggap bawat araw? Maraming mga salita, mensahe at tunog ang nakapalibot sa atin. Ngunit gaano ba talaga ito natin naririnig o nauunawaan? Ang pakikinig ay hindi lamang ang simpleng pagdinig ng mga tunog, kundi ito ay isang aktibong proseso na nagsasangkot sa ating pag-unawa, pag-alala, at pagbibigay pansin sa mga naririnig natin. May iba't ibang uri ng pakikinig. Una na dito ay ang pakikinig na pasibo. Ito ang uri ng pakikinig kung saan ang nakikinig ay hindi nagbibigay ng reaksyon mula sa kanyang narinig. At ang aktibong pakikinig naman, ito ang uri ng pakikinig kung saan tayo ay nakikinig na may layunin at sinusuri ang mga naririnig natin. Ang empatikong pakikinig naman ay isang uri ng pakikinig kung saan tayo ay naglalayong maunawaan ang nararamdaman ng nagsasalita. Samantalang ang kritikal na pakikinig naman ay ang uri ng pakikinig kung saan tayo ay nag-iisip ng malalim tungkol sa mensahe na ating narinig. May iba't ibang uri ng tagapakinig din. Una na dito ay ang pakikinig tagapakinig na nakatuon sa mga detalye. Sila yung mga taong nakikinig at binibigyang pansin ang mga detalye ng sinasabi ng nagsasalita. Samantalang, ang tagapakinig naman na nakatuon sa mga detalye ay ang mga taong nakikinig o binibigyang pansin ang mga pangunahing ideya at hindi masyadong binibigyang pansin ang mga detalye ng nagsasalita. At ang pangatlo naman ay ang tagapakinig na nakatuon sa damdamin. Sila yung mga taong nakikinig sa emosyon ng nagsasalita at nagsisikap na maunawaan ang kanilang nararamdaman. May iba't ibang layunin ang tagapakinig. Una na dito ay ang informatibong pakikinig. Ang layunin nito ay makakuha ng impormasyon, tulad lamang ng pakikinig sa lektura sa paaralan at pakikinig ng balita sa radyo at marami pang iba. Ang pangalawa naman ay ang pakikinig para sa paglilibang. Ito ang layunin nito ay para maaliw o di kaya ay masiyahan, tulad lamang ng pakikinig sa musika. Ang pangatlo naman na layunin ay ang pakikinig para sa paglutas ng problema. Ang layunin dito ay upang maunawaan ang problema, makakuha o makabuo ng mga solusyon at magkaroon ng karaniwang pag-unawa sa mga sangkot tulad ng pagdedebate o pag-uusap ng mga kontrobersyal na issue. May mga paunahing antas din ang pakikinig. Una na dito ay ang basic listening. Ito ang pagkilala sa mga tunog tulad ng sa mga sasakyan, sa mga hayop at sa mga instrumento. At ang pangalawa naman ay ang intermediate pakikinig o intermediate listening. Ito ay ang pakikinig kung saan kinukuha ang mga pangunahing detalye mula sa kwento o balita. At ang pangatlo naman ay ang tinatawag nating advanced listening.
Dito ay inuunawa ang mga komplikadong ideya mula sa litura, sa nagsasalita o di kaya sa isang debate o pag-uusap. Ngayon naman, ating tuklasin ang kapanapanabik na mundo ng kasanayan sa pagsasalita. Isang biyaya na nagbibigay buhay sa ating mga kaisipan at nag-uugnay natin sa iba. Paano nga ba nabuo ang mga salita? Ang ating bibig ay tulad ng orkestra na nagtutulungan para makabuo ng mga tunog na bumubuo ng mga salita. Ang hangin mula sa ating baga ay dumadaloy sa ating lalamunan. At nagbibigay ito ng tunog sa pamamagitan ng paggalaw ng ating dila, ng ating ngipin at ng ating mga labi. Ang posisyon ng mga organong ito ay lumilikha o nagbubunga ng iba't ibang mga tunog na bumubuo ng iba't ibang mga pantig at patinig. Ang ating pagsasalita ay may iba't ibang uri o antas, depende sa ating konteksto at ating mga layunin. Mayroon tayong formal na pagsasalita, kung saan ito ay ginagamit sa mga formal o opisyal na mga pagtitipon o sitwasyon. Samantalang ang di-formal na pagsasalita ay ginagamit natin sa pang-araw-araw nating pagkikipag-usap. Mayroon ding mga uri ng pagsasalita na partikular sa isang propesyon o larangan, tulad ng teknikal na pagsasalita o legal na pagsasalita. Ang kasanayan ng pagsasalita ay hindi lamang tungkol sa pagbigkas ng salita. Maaaring mahalaga din ang ating kakayahang magsalita ng maayos, malinaw, at epektibo. Mayroong mga antas o kahusayang pangkomunikatibo. Una na dito ay ang tinatawag nating fluency o kadalian. Ito ay tumutukoy sa kadalian at naturalidad ng ating pagsasalita. Ang isang tao na fluent magsalita ay hindi gaanong nag-aatubili, hindi nag-uulit at hindi pahinto-hinto. Mayroong malinis na pananalita at may tamang bilis ng pagsasalita. Ang pangalawa naman ay ang katumpakan o ang accuracy. Ito ay ang pagsasalita ng wasto o tumpak na bokabularyo, gramatika, at wastong pagbigkas ng mga salita ng nagsasalita. At ang pangatlo naman ay ang appropriateness. Ito ay ang paggamit ng mga angkop na mga salita na nakabatay o naaayon sa sitwasyon. Ngayon naman, ating tatalakayin ang mahalagang kasanayan na nagbubukas ng pinto sa kaalaman, ating isipan at ng ating imahinasyon. Ang kasanayan sa pagbasa. Alam niyo ba na ang pagbasa ay isang biyahe sa ibang mundo? O isang pakikipag-ugnayan sa mga salitang nagbibigay buhay sa ating mga kaisipan. Ang ating mga mata, ang ating bintana sa mundo ng mga salita. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga ito, ng mga titik, simbolo, ang ating utak ay nagpuproseso ng impormasyon at binibigyan ito ng mga kahulugan. Ang iba't ibang uri ng pagbasa, may mga iba't ibang uri ng pagbasa. Ilan lamang sa mga ito ay ang casual na pagbasa. Ito ay ang uri ng pagbasa kung saan tayo ay nagnanais lamang na maglibang o mag-aliwin ang ating sarili tulad lamang ng pagbabasa ng nobela, ng mga magasin o di kaya ay mga comics. Mayroon din tayong sinasabing matiim na pagbasa. Ito ay ang pagbasa kung saan binibigyan natin ng malalim na pangunawa ang mga titik at simbolong ating binabasa. Lalo na kapag ang babasahin ito ay mahirap,
kailangan ito ng matiim na pagbasa nang sa gayon ay ito ay mauunawaan. Mayroon ding pagbasa na may kasamang pagtatala. Ito ay isang aktibidad ng pagbasa kung saan ikaw ay nagbabasa habang nagsusulat ng mga importanteng mga detalye na maaari mong magamit para sa mga susunod na iyong pag-aaral. Mayroon din tayong skimming at scanning. Ang skimming ay isang uri din ng pagbasa kung saan kinukuha ang pangunahing detalye ng mga teksto. At ang scanning naman ay isang mahalagang uri ng pagbasa kung saan ikaw ay naghahanap ng tiyak na impormasyon. Katulad lamang ng naghahanap ka ng isang salita sa diksyonaryo. Hindi mo na kailangan basahin lahat ang mga salitang nakapaloob sa diksyonaryo sapagkat kailangan mo lang pumunta sa wastong pahina o sa tamang pahina kung saan nakapaloob ang letra ng salitang iyong hahanapin. Ngayon ay may iba't ibang paraan ng pagbasa. Una na rito ay ang pagbasa ng tahimik, malakas, dahan-dahan, at paulit-ulit. Ang pagbasa ng tahimik ay isang paraan ng pagbasa kung saan wala kang boses o tinig na maririnig. Ang pinakikilos mo lamang ay ang iyong mata at ang iyong pag-unawa. Samantalang, ang pagbasa naman ng malakas ay isa itong paraan ng pagbasa kung saan binibigas mo ng malakas ang mga salita at tiyak na may makakarinig sa'yo. At ang pagbasa naman ng dahan-dahan ay isang paraan ng pagbasa kung saan binabasa mo ang mga salita ng may pag-iingat. At ang apat naman ay ang pagbasa ng paulit-ulit. Ito ay isang paraan ng pagbasa kung saan ito ay tumutulong sa iyo na mas lalo mo pang maunawaan ang iyong binabasa sa pamamagitan ng pagbabasa nito ng paulit-ulit. May iba't ibang uri ng babasahin, tulad lamang ng mga libro, magazine, comics, at marami pang iba. May mga antas din ng pagbasa. Una na dito ay ang antas na baguhan. Ito ang antas kung saan nagsisimula pa lamang tayo matutong magbasa. At ang pangalawang antas naman ay ang antas ng panggitna. Ito ay kung saan nagsisimula na tayo magkaroon ng kaalaman sa pagbasa. At ang pangatlong antas naman ay antas ng dalubhasa. Ito ang antas kung saan mayroon na tayong malawak na kaalaman sa pagbasa. Ang pagbasa ay isang mahalagang kasanayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagbibigay daan sa ating maunawaan ang mundo sa ating paligid. Matuto tayo ng mga bagong kaalaman at magkaroon ng mga malawak na koneksyon sa ating kapwa. Malawak na koneksyon sa ating kapwa o di kaya malalim na koneksyon sa ating kapwa. Ngayon, pupunta na naman tayo sa isang kasanayang nagbibigay daan sa atin na magpahayag ng ating mga salita, ideya, damdamin, at kaalaman sa pamamagitan ng salita. Ito ay isang komplikadong proseso na kinasasangkutan ng iba't ibang bahagi ng katawan. Kabilang ang utak ng siyang sentro ng kontrol sa pagsusulat at pinoproseso ang mga ideya, pinaplano ang mga pangungusap at kinokontrol ang mga galaw ng kamay. Mata ang nagbibigay ng visual ng impormasyon sa utak na tumutulong sa pag-unawa ng mga salita at simbolo. Kamay naman ang nagsusulat ng mga salita sa papel o sa keyboard. Dahil sa kasalukuyan ay maaari na tayong gumamit ng computer kapag tayo ay nagsusulat. At maging
At kabilang din sa mga bahagi ng katawan na ginagamit natin sa pagsulat ay ang ating kalamnan. Ang mga kalamnan sa braso at kamay ay nagbibigay ng lakas at kontrol sa ating paggalaw ng ating mga panulat o di kaya sa keyboard. May iba't ibang uri ng pagsulat. Isa na dito ay ang malikhaing pagsulat. Ito ay uri ng pagsulat na naglalayong magaliw, magbigay ng inspirasyon o mag-udyok ng emosyon. Tulad na lamang ng nobela, maikling kwento, tula at dula. Mayroon ding tiktikal na pagsulat. Ito ay ang pagsulat na naglalayon na maghatid ng impormasyon sa isang malinaw, tumpak na paraan. Kasama din ang pagsulat nito ng manual at mga dokumento patungkol sa negosyo. Mayroon ding formal na pagsulat. Ito ay ang uri ng pagsulat na ginagamit sa mga opisyal na okasyon tulad ng paggawa ng liham, ulat at mga iba't ibang uri ng dokumento. Mayroon din tayong tinatawag na akademikong pagsulat. Ito ay uri ng pagsulat na ginagamit sa akademya. Kasama na dito ang sanaysay, thesis, at mga aktibiting o artikulong pang-akademya. Mayroon din tayong informal na pagsulat. Ito ang uri ng pagsulat na ginagamit natin sa pang-araw-araw ng pakikipag-usap sa ating kapwa. Ito ay ang tulad ng email, mga text messages, at mga posts sa social media. Ang proseso ng pagsulat ay nahahati sa ilang mga hakbang. Una nandito ay ang pag-iisip. Siyempre, nagsisimula sa pamamagitan ng pag-iisip ang isang paksa o ideya. Ang susunod naman ay ang pagpaplano. Ito ay ang pagpaplano kung ano nga ba ang susulatin at mag-isip ng mga palangkas o outline. At ang susunod naman ay iyon ang isusulat ang iyong naisip at napaplano. At ang susunod naman ay ang pagre-revisa. Ini-edit ang iyong mga sinulat para sa grammar, para sa wasong grammar, spelling, at mga punctuation o bantas. At pagkatapos ng pagre-revisa ay ang paglalathala naman. Ito ay ang pagbabahagi ng iyong isinulat sa iba. May iba't ibang uri ng mga sulatin, tulad lamang ng maikling kwento na kailangan na may isang malinaw na simula, gitna, at wakas. Ang sanaysay naman ay ang maikling sulatin na nagpapahayag ng isang argumento o ideya. At ang tula naman ay nagpapahayag ng damdamin, ideya o karanasan, at marami pang iba. Tandaan, ang pagsulat ay isang proseso. Huwag matakot na magkamali. Ang mahalaga ay patuloy kang matututo at magsasanay. Ngayon, pupunta naman tayo sa panglimang kasanayan na pangwika, ang panunood. Alam niyo ba na ang ating mga mata ay parang mga kamangha-manghang kamera na nagtatala ng lahat ng nakikita natin? Pero hindi lang basta pagtingin ang panunood. Ito ay isang komplikadong proseso na nasasangkot ng iba't ibang bahagi ng ating katawan at isipan. Una na dito ay ang mata na siyang pangunahing organo na ginagamit natin sa panunood. Pero paano ba natin naintindihan ang mga nakikita natin? May iba't ibang uri ng panunood. Una na dito ay ang sinasabi o tinatawag nating passive viewing. Ito ay ang passive viewing o ang pasibong panunood. Ito ang uri ng panunood kung saan tayo ay nakaupo lamang at nagmamasid sa isang bagay na ating pinanonood. Halimbawa, panunood sa telebisyon o ng pelikula. Mayroon din tayong tinatawag na active
active viewing o ang aktibong panunood. Ito ay ang panunood kung saan tayo ay nakikilahok sa ating mga pinapanood. Halimbawa, paglalaro ng video game. Tayo ay nanonood sa TV monitor at habang ang ating mga kamay ay may ginagawa o kumikilos din. Ang kritikal na panunood naman ay ito ang uri ng panunood kung saan tayo ay nag-iisip at nag-aanalisa ng mga bagay-bagay na ating pinapanood, lalong-lalo na kapag tayo ay nakikinig o nanonood ng mga dokumentaryo sa television na talaga namang nakakapugaw ng ating mga atensyon. Pero hindi lang ang uri ng panunood ang mahalaga, kundi pati na rin ang uri ng manunood. Ito ay mapagmasid, mapag-analisa, mapag-isip at marami pang iba. Ang bawat isa ay may sariling paraan ng pag-unawa sa mga pinapanood natin. Halimbawa, may mga taong nagatuon lamang sa mga pangunahing detalye, pangunahing ideya, at may mga tao rin naman na nakatuon sa emosyon o mensahe ng isang pelikula. Ang panonood ay isang kasanayan na patuloy na umuunlad. Habang tumatanda tayo, mas nagiging kritikal ang ating panunood at mas nagiging mahusay tayo sa pag-unawa at pag-analisa ng ating mga pinapanood. Alam niyo ba na ang pananaliksik ay isang pag-iipagsapalaran? Isang paglalakbay tungo sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at katotohanan. Pero hindi ito basta-basta paghahanap lamang ng impormasyon. Ito ay isang sistematiko at proseso na naglalayong masagot ang ating mga katanungan at malutas ang mga suliranin. Ano nga ba ang ginagamit sa pananaliksik? Una na dyan ay ating isip. Ang utak ang nag-iisip, nag-aanalisa at naglalapat ng mga lohika sa paghahanap ng mga impormasyon. At ang pangalawa naman ay ang kasanayan sa pagbabasa at pagsusuri. Dito ay kailangan o mahalaga sa atin kapag tayo ay gumagawa ng isang pananaliksik ang kahusayan sa pagbasa ng iba't ibang uri ng teksto at maunawaan ang mga impormasyong nakapaloob dito. At ang pangatlo naman ay ginagamitan ito ng mga iba't ibang uri ng libro, artikulo, mga database, internet, at iba pang maaari nating mapagkukunan ng mga sanggunian o referensya o mga impormasyon. May iba't ibang uri ng pananaliksik. Ilan sa mga ito ay ang kwalitatibong pananaliksik. Ito ay nakatuon sa pag-unawa sa karanasan, pananaw at interpretasyon ng isang tao. Ang pangalawa naman ay ang kwantitatibong pananaliksik. Ito ay isang uri ng pananaliksik na nakatuon sa pagsukat at pag-aaral ng mga datos gamit ang mga numero. At ang susunod naman ay ang aktibong pananaliksik. Ito ay nakatuon sa paglutas ng mga problema sa isang partikular na lugar, komunidad o organisasyon. At meron ding pangkasaysayan na pananaliksik. Ito ay nakatuon sa pag-aaral sa mga nakaraang pangyayari. Ang klasifikasyon ng pananaliksik ay nakadepende ayon sa disiplina at mga layunin. May mga prosesong pinagdadaanan ang isang pananaliksik. Una na dito ay ang pagpili ng paksa, pagbuo ng mga suliranin, paghahanap ng mga sanggunian, pag-aayos ng mga datos, at pagsusuri ng mga datos at pagsulat ng mga tala. At may iba pang paraan ng pangangalap ng mga datos. Halimbawa nito ay ang pagbabasa, pakikipanayam,
survey at pagmamasid at maging pagsusuri ng iba't ibang mga dokumento. Ang pananaliksik ay isang mahalagang kasanayan na makatutulong sa atin na mas maunawaan ang mundo sa ating paligid. Mahalaga ang pananaliksik, hindi lamang ang pananaliksik kundi ang lahat ng mga kasanayan. Dahil ito ay ang susi sa ating pag-unlad. Dahil sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay naging mapagmasid, nagpapalawak ng ating kaalaman, nagpapahusay sa ating kasanayang pangkomunikatibo at komunikasyon. Maraming salamat po sa pakikinig.